Explain lang natin kung anong ibig sabihin, ha. Parang ganito 'di ba? In one body, there are different parts. Yun yung sinasabi sa verse na yun, sa scripture na yun. Merong kamay, merong paa, may ilong, may mata. Sa isang body, it has to function as one. Ibig sabihin, gawin mo yung function mo accordingly. Hindi pa pwede, halimbawa, itong kamay. Gagawin niya yung trabaho ng paa. So, maglalakad ako, kahit may paa ako, maglalakad ako. So, ano mangyayari? Bas bibilis ka bang maglakad? Hindi. Bakit? Mantakin mo maglakad din yung kamay. So, yung paa mo, naglalakad, maglakad ka rin. O, di nakadapa ka. Ano mas mabilis? Yung paa lang ang naglalakad o yung kamay at yung paa naglalakad? Di mas mabilis yung paa lang ang naglalakad. So, ibig sabihin, nasa function. So, huwag mong papilan yung function ng iba. Ano ang function ni Tariela? Hindi naman po international relation na statement. Dapat ko ano yung function mo as a Commodore. Diba? Kung Navy ka, ito lang, yung function. Bakit? Pag-presidente ka muna, Brad. Kung gusto mong gampanan ang trabaho ng isang presidente. Trabaho ng presidente yan eh. Yan ang problema kasi porket we have a weak president. Pati yung mga tao niya, ganyan. Ito sabi ko nga siguro kung ito ang noong panahon ni Pangulong Duterte, nagsalita-salita to si Tariela. Siguro, pustahan tayo, 100%, 200%. Si Sante ang ulol na yan, no? Sigurado ko, tanggal sa posisyon niyang animal na yan. Gustong-gusto ng mga Pilipino na lumalaban tayo against China pagdating dyan sa West Philippine Sea. So yung mga ibang politiko, sinasakyan tong issue na ito para sa kanilang political gain. Ibig sabihin, para ho sa kanilang sila po ay, alam mo na, bumango sa publiko kasi ang babantot nitong mga hayop na ito eh. Para bumango sa publiko dahil nabuking natin na merong insertion, na merong allocation. Para bumango sa politiko, ipaglalaban niya kunwari ang Pilipinas laban sa China. Ang problema, kesa na nasosolve, kesa na naaayos, tila nagugulo. Dahil, again, there is only one person na pwedeng pumihit. Ika nga, pwedeng, alam mo yung pumihit, yung mag-ayos. Kasi, tsaka nakakita ng kotse na dalawang manubela. Subukan mo yung kotse nyo, lalo na yung kasama mo yung asawa mo, o may kasama ka nervyoso, bigyan mo ng manubela. Sigurado ako, pareho kayo may manubela. Sigurado kung ang gulo nyo sa kalsada, syempre, iba pihit nung isa, iba pihit nung isa. Kahit po yan sa pagbabanday, kahit siya sa mga entertainment, ganun din o. Subukan ninyong dalawang pumipihit sa mixer. Iba gusto nito, iba gusto nito, dalawang pumipihit. Dapat isa lang. Hindi pa pwedeng dalawa. At ganun din naman sa Pilipinas pagdating sa foreign relationship. The chief architect is the president only. Hindi ko alam ba't putang ina, ang dami nakikisawsaw. Totoo. Ang dami nakikisawsaw, the senador, congressman, at higit sa lahat, tangina pati yung isang tawag dito, kumodor. Hindi naman talaga, wala naman siyang otoridad para makisawsaw dito. Ewan ko ba, gusto lang talagang nasa limelight eh. Alam mo kung bakit? Bida-bida yan eh. Mana yan kay Trillanes eh. Mana yan kay Trillanes itong komodor na itong animal na to. Bida-bida. Ako again I don't like Marcos. You know that. I don't like him. But he is the only one. No one else. Dapat makipag-usap. Dapat pumihit nitong diskarte dito sa China. So, napakasimple lang nun mga kababayan. Napakasimple, hindi masunod itong mga hindot na ito.
Kaya nga ito, papakita ko sa inyo itong video ni Marcoleta na ang ganda ng kanyang inireveal dito. Sino ba ito mga mambabatas na ito na kesa na inaayos, kesa na naayos, nagugulo ang sitwasyon natin dito sa China. O pakinggan natin itong paliwanag ni Marcoleta. O ito. Forward natin ng konti. At ito yung medyo hindi lang sa Pilipinas na issue to ha. International pinag-uusapan ito. Yun. Pakinggan ko to sa ibang news abroad sen Ano aspeto ang gusto niyong talakay? Napakalawak yan. Maraming mga sanasanang mga Issue dyan. aspeto yan. May natin. Simulan Para natin hindi tayo sa... matapos ng isang araw dyan. Yun. Simulan natin sa... Ba't ba nagsimula? Ba't ba nag-react ang Senado? Doon tayo, Sen. Kasi itong pangyayaring ito, nakita na namin sa Senado, biglang nag-react ang mga senador natin ukol doon sa mga naging pahayag daw ng Chinese Embassy. Saan pa talaga ito nanggaling? Yun. Ang usaping ito. Palagay ko nanggaling sa mga sinabi rin ng ating mga opisyalis. Okay, opo. Halimbawa, noong January 14 yata, yung isang Commodore natin sa ating Coast Guard, Patay tayo dyan. ng J. Tariela, Yun. ay pumunta sa isang Pag mga J talaga, magulo. J Guevara. Oh. J as in Sir Jack. Magulo talaga. Kahit anong paliwanag, di mo maintindihan. sa isang pamantasan. Ito yata yung De La Salle, Okay. St. Benilde. Meron siyang discussion doon at meron siyang daladalang tatlong caricatures ni President Xi Jinping. Oho. Hindi minabuti ng ng Chinese Embassy. Kaya nag-react sila. Opo. Pero alam nyo, kung huhukayin natin lahat ito, hindi lang doon nagmula. Maalala mo, dalawang senador yata ang nagpunta sa Taiwan. Aha. Hindi ko lang ma-confirm kung sino yung pangalawa, pero balita ko ay si Senador Kiko Pangilinan ay nagpunta sa Taiwan. Opo. Ito'y patungkol doon sa, siguro, sa kagustuhan niya na Magulo? Magulo yun. Sa kagustuhan niya manggulo. Kagustuhan niya mag-epal-epal. Tingnan natin. maayos natin ang ating agricultural sector. Kasi sa chairman, Senate Committee on Agriculture. Yes po, yes. Oh. at doon yata tinanggap siya ng Meko. yung Senado. Hindi Meko. Okay. Hindi siya pumunta sa Meko. Nagpunta siya. Sinalubong siya ng mga, yung counterpart niya sa Taiwan. Opo, mga lawmakers ng Taiwan. Oho. Alam mo, pag gano'n, ang ating bansa ay nagpapakaingat yan sapagkat nire-respeto natin ang One China policy. Kapag ang isang opisyal ng pamahalaan ay nakipag-coordinate ka directly sa Taiwan, Opo. sa kanila ay hindi Maganda yun. hindi maganda yun. Oo. At ito pa yung parang hindi maganda. May sinabi Yan muna, unahin natin. Alam mo, ang ganda ng punto dito ni Senator Marcoleta. Tama siya dito. Hindi talaga maganda na tayo'y manghihimasok dun sa issue ng Taiwan. Remember, dun sa One China policy, tayo ay we are signatory. Ibig sabihin, we support that. So, ano ibig sabihin nito? Ito po yung kinukonsider nila ang Taiwan na probinsya. So, kung dediretso tayo sa kanila, sa Taiwan, at hindi tayo dadaan through the proper channel, ika nga, which is supposedly issue sa kanila to again, China ang may hawak sa kanila. Pero kung hindi tayo susunod doon na tayo ay isang signatory, medyo nakakabastos yun para sa part nila. Ngayon, kung sasabihin ng ilang senador natin, hindi naniniwala kami dito na Taiwan is a different, hindi yan under China whatsoever. Sandali. Huwag ka makimasok dyan. Huwag ka makisali dyan. Hindi ka kasali. Bakit ka pumapasok dyan? Bakit ka pupunta dyan ng walang abiso? siya na I respect the One China policy.
but China should respect our exclusive economic zone. Aha. So, dalawang bagay na pinagsama niya. Opo. Mabigat kasi yun eh. Parang sinabi mo na, sige, kung gusto mong kumain ng ganito ay irespeto kita. Opo. Pero respetuhin mo yung relihiyon ko, halimbawa. So, ang pinag-uusapan doon sa pagkain lang eh. Pagkatapos, pati relihiyon ay pinag-usapan na. Opo. Hindi pareho ang issue eh. Ang One China policy, pinag-uusapan natin yung issue ng recognition sa Taiwan. Opo. Okay? Issue ng recognition at issue ng sovereignty. Ang pinakapuntirya dyan, yung United Nations. Kapag wala kang nakuhang kapag wala kang nakuhang approbation ng mas maraming bansa, siyempre hindi ka re-recognize eh. Tama. Ang sinasabi lang kasi ni Marcoleta dito, yung hirit daw nitong senador na to na sinasabi niya ay si etong pangalan nito, si Sharon Cuneta, ang pangalan, si Pangilinan. Diba? Sinasabi kasi, yung one China policy ay parang sinasabi, ito ang gobyerno ng Taiwan ay under sa China. Okay? So, dapat yun. Sa mga bansa na tulad natin na pumipirma, signatory tayo mula pa lang noong 1975, signatory na po tayo na One China policy. Ibig sabihin, we agree on it. So, settle na po yun eh. Settle na po ang One China policy noon pa lamang. Kung ihirit mo yun doon sa nangyayaring sigalot sa West Philippine Sea, o parang sinasabi mo, we respect the One China policy, but please respect also our right in that West Philippine Sea. Remember, etong labanan natin sa West Philippine Sea, hanggang ngayon pinaglalabanan pa. Wala pa pong kasunduan. Wala pa pong masasabi nating parang One China policy. So, hindi mo pwedeng i-compare ang saging sa mangga. 'Di ba? O di kaya ang saging sa apple. O bakit ang apple kinakain pati balat? Bakit ang saging hindi? Hindi pa pwedeng ganun. Magkaibang prutas yan. Ibig sabihin, magkaibang magkaibang issue ito. Yung One China policy, matagal nang naitatag. Ngayon, etong isa, pinaglalabanan pa. Hindi pa ho ito final. Even if ang sinasabi, again, ito pa, sinasabi nila yung UNCLOS. Yung UNCLOS, ang decision lang doon na walang sinasabi doon na atin. Hanapin nyo yun sa UNCLOS. Kung gusto nyo malaman ng paliwanag dyan, puntahan nyo si Sas Roganda Sasot. Makikita nyo yan. Pero sinasabi ng UNCLOS, yan ay common fishing ground. Ibig sabihin, walang pwedeng magmay-ari at magsabing, bawal kayo mangisda. Yun lang ang sinasabi ng UNCLOS. Hindi sinasabing atin yung particular na lugar na yun. Kaya nga meron pang sigalot dyan. So it's a different thing between that one and the One China policy. Na ito si Pangilinan, sinasabi nga nito ni Marcoleta, mali yung iyong intindi. Huwag mo ipagpilitan. At huwag kang manghimasok dyan. Wala ang Pilipinas sa issue na yan. Explain lang natin kung anong ibig sabihin ha. Parang ganito di ba? In one body, there are different parts. Yun yung sinasabi sa verse na yun sa scripture na yun. Merong kamay, merong paa, may ilong, may mata. Sa isang body, it has to function as one. Ibig sabihin, gawin mo yung function mo accordingly. Hindi pa pwede, halimbawa, itong kamay. Gagawin niya yung trabaho ng paa. So, maglalakad ako, kahit may paa ako, maglalakad ako. So, ano mangyayari? Bas bibilis ka bang maglakad? Hindi. Bakit? Mantakin mo maglakad din yung kamay. So, yung paa mo, naglalakad, maglakad ka rin. O, di nakadapa ka. Ano mas mabilis? Yung paa lang ang naglalakad
o yung kamay at yung paa naglalakad. Di ba sa bilis yung paa lang ang naglalakad? So ibig sabihin, nasa function. So huwag mong papilan yung function ng iba. Ano ang function ni Tariela? Hindi naman po international relation na statement. Dapat ko ano yung function mo as a Commodore. Diba? Kung Navy ka, ito lang, yung function. Bakit? Pag-presidente ka muna, Brad. Kung gusto mong gampanan ang trabaho ng isang presidente. Trabaho ng presidente yan eh. Yan ang problema kasi porket we have a weak president. Pati yung mga tao niya, ganyan. Ito sabi ko nga siguro kung ito ang noong panahon ni Pangulong Duterte, nagsalita-salita to si Tariela, siguro, pustahan tayo, 100%, 200%. Si Sante ang ulol na yan, no? Sigurado ko, tanggal sa posisyon niya animal na yan. Kasi nakikigulo siya, nagugulo yung ating relationship sa China dahil sa kanyang pinag-aagawa. So nagfa-function siya nang hindi naman niya function. Kung daliri ka lang, yung function lang ng daliri ang gawin mo. Di ba? As simple as that. Pero dahil as stupid as you, kaya nagkakaganyan, kaya nagkakagulo tuloy tayo sa China. Yung bang, ang goal natin maayos eh. Ang goal natin makapangisda tayo. Ang goal natin makuha natin yun. Putang ina, dahil sa mga magugulo, hindi lang naman si Tariela pati yung mga senador na nakikisawsaw, lalo tuloy hindi nagkakasundo, lalo tuloy nagkakaaway-away. Na supposedly yung presidente lang. Dahil nga mahinang nila ng presidente natin, hindi kayang kontrolin ng mga tao niyang bida-bida sa media. Ayan. Kasi nga mga kababayan, ito yung sinasabi ni Marcoleta, kaya nga DFA, kasi pinag-aaralan yan. Alam mo ba na para maging official ka ng DFA, kailangan meron kang particular na pinag-aralan pagdating sa foreign relations. Kasi merong standard yan. Para bagang law. Kunwari, ikaw ay papasok sa NBI, di ba? Isa sa mga requirement ay kailangan lawyer ka. May standard. Hindi ka pwedeng manghimasok kasi merong silang requirement na mabigat kasi para doon sa kanilang function. As a DFA, kailangan ganun. Importante na meron kang pinag-aralan pagdating sa foreign relation. Hindi katulad nito ni Tariela na nakikigulo at higit sa lahat, yung mga katulad ni Ontiveros na nagmamagaling at nagpapakit lang. Kaya nga kung talagang meron ang itong DFA, talagang sang-ayon sa ginagawa ni Tariela, di sana naglabas ng statement. Hindi ko naglabas ng statement ang DFA favoring Tariela. Doon sa mga congressman, oo. Sa mga senador. Pero dito kay Tariela, wala. Alam mo, ang ganda ng punto ni Marcoleta dito Huwag natin iwan sa mga bata. Yan ang problema kasi. Yung mga senador natin, si Ontiveros, si Kiko, sino pa yung mga nagsasalitang may ingay dyan. Pagdating sa foreign policy or foreign relations, mga bata, isip. Mga batang isip ito mga to. Dahil sa mga kanya-kanya nilang salita, kanya-kanya nilang bitawan dyan, napapahiya. Napapahiya yung Pilipinas. As a matter of fact, nagugulo yung diskarte. Kasi may diskarte ito Ito isipin mo. Alam ko ito kasi as a boss na rin, sige, as a CEO of a company. Ako ang nakikipag-negotiate. Imaginein mo, habang nakikipag-negotiate ako, yung mga tauhan ko, nakikialam, nakikigulo. Halimbawa na lang, sa Mokagers, nakikibargain ako. Kunwari, merong humihingi ng, magkano ba talent fee? Ano ba yung kailangan na requirements ng grupo ko, yung artist ko?
Di ba? Di syempre, negotiation kami ngayon nung client. Ito ang presyo namin, ito, ganito, ganito. Tapos may papasok, may eksena. Nagmamagaling. Halimbawa lang, buti na lang wala nagmamagaling sa kumpanya ko. Kung hindi dutog, gugununin ko yun. Pero buti na lang. Kaya nga nagtagal to mga tauhan ko kasi talagang alam nila kung paano ako dumiskarte at respeto. Di ba? Isipin mo na lang. Pumasok yung isa kong tao at sinasabi niya, alam mo, mahirap tong ginagawa namin kaya dapat ang presyo namin ganito. Dapat ganito kami. O dapat ganito. Isipin mo yung kausap mo, ano kaya marirealize niya? Ano kaya may isip niya? Bakit yung tauhan niya nakikipag-usap sa akin? Sino ka? Sino ka para magbigay ng opinion mo regarding sa negosasyon namin? Kausap ko lang yung boss mo Maayos kausap yung boss mo. As a matter of fact, di ba nag-uusap si Marcos at saka yung si Xi Jinping doon sa pag nagkikita sila sa mga event. At ang usapan nila, we have a good relationship. Even yung secretary ng DFA, ganun din ang usapan sa kanilang foreign affairs secretary nila. Ang ganda ng usapan natin. Tapos papasok sa eksena itong mga punyetang ito. Yung mga isip bata. Hindi, ganito yan ito karikature ng mukha ng presidente nyo. Can you just imagine? Logic lang mga kababayan Doon pa lang sablay na. Di ba? Tangina, ano ba? Kausap ko ba yung presidente o sino ba nagdi-decide sa inyo? Kasi ako, particular ko dyan. I really hate bookers. Yung mga nagmi-middleman, pag nakikipag-negotiate ako, ayoko Sinasabi ko kagad diretsuhan ganito. Kunwari merong magbubook sa amin. Booker ka ba o ikaw yung client? Sir, booker lang ako Gaganon pag-guguhan. Pag gaganon, sabi mo, okay, ganito gawin natin. Magkano ba yung kaltas mo? Kasi yun na naman ang interest ng ng mga booker yung kaltas nila. Siyempre gusto nilang kumita. So, kakaltas sila. Pagka kumakaltas minsan nagugulo. Kaya nga sinasabi ko sa kanila, ganito na lang. Magkano ba gusto mo? Halimbawa, papatungan ng 20, 30. Sige, ipapasok ko na yun sa kontrata ko. 20, 30, sa'yo mapupunta yan. Pero ako makikipag-usap sa client. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin sa client na may kinita ka. Kasi minsan, kaibigan nila yun Kaibigan nila yung client. Para kumita sila yung nakikipag-usap. Sabi mo ganito na lang, irerespeto ko yung effort mo na maging booker o maging middleman. Bibigay ko sa yung 20, 30, huwag ka mag-alala. Bibigay ko sa yan. Okay? Huwag ka na lang makikisali sa usapin namin. Baka kasi kung ano-ano ipangako mo doon, tapos wala naman sa kontrata ko. Kaya ako, gusto ko, direkta ako nakikipag-usap. Sabihin ko, ang pipirma nito, hindi ikaw, hindi yung booker. Ang pipirma nito, yung mismong client. So kami nag-uusap, di ba? Para walang middleman kasi yung middleman minsan nakakagulo. Tapos pagtapos ng event, ito 20 mo. Ito yung kung 30 mo, ito yung 30 mo, ito yung kit, ito yung booking fee mo. Pero hindi siyang kausap. At least all of my demands may bibigay ng client. At yung demand din ng client may bibigay sa kanya kasi nagkaroon kami ng magandang kasunduan. That's how negotiation works. Pero kung merong gumigit na, bumibida-bida, nagmamagaling, ay bay putang ina, iniiwan ko yun. Kasi nga nakakabwisit. Nag-uusap kami ng client, biglang merong eksena. May amuyong. Kaya nabibwisit sa atin ng China dahil sa mga putang inang amuyong nato. Na nakikigulo, akala ko ba ang ayos ng usapan namin ng presidente nyo, biglang may hihirit dito, may mambabasto sa presidente namin. Sino ba to? Yun yung sinisita nila Marcoleta at ni Robin. Sana walang ganon. Ang pinag-uusapan dito is UNCLOS. Ang pinag-uusapan doon, international law. Ibang forum yun. Hindi pwede baktakniin mo. Oo. Ang magsesettle, Yan kasi yung hindi maintindihan ng iba ng paulit-ulit na pinapaliwanag
Especially yung mga katulad ni Sas na talagang bihasa pagdating sa foreign relation. Alam mo, sana to si Sas maging ano to, no? Maging opisyal ni BP Sara Duterte pagdating ng panahon na maging presidente si BP Sara. Kasi napakagaling nito sa foreign relation. Tsaka pinag-aralan niya talaga. Alam mo, nakakabilib. Sana ganun ang mga kunin sa ahensya ng gobyerno. Kasi yung UNCLOS na sinasabi nila, fishing rights, hindi naman po ito yung territory na magsabi nga nito, magkaiba yun eh. Magkaiba po yun. Ang problema, maraming mga nagmamagaling na alam mo na sa bayan natin, ganoon naman lagi eh. Lalo na pag politiko na merong nais o pangarap na umangat. Sesettle dito ang pinag-uusapang political recognition. Doon sa isa, wala pang korte kasi sa mundo ang mag-adjudicate kung sino talagang may-ari ng mga isla na yan kasi merong nakasasakop eh. Nananatili tayong pare-parehong claimants eh. Yun. Paghahaluin yun. Ayun. Ngayon, anong pinag-uusapan natin? Nakahanda ba tayo para harapin halimbawa yung Consequence. napaka-komplikadong issue ng West Philippine Sea? Ako sa tingin ko, sinasuggest ko nga, tawagin lahat ang mga stakeholders. Tawagin si Commodore Tariela, tawagin ang DFA, tawagan kung sino yung tapos magtabag tayo ng international experts pat. Sana talaga, no? Senator Marcoleta, pwede niyo ho ba kayang gawa ng hearing ito at kaya lang tinanggal na kay Senator Amy yung yung Foreign Relation Committee. Ewan ko kung kaya nilang ipatawag, sigurado ako poprotektahan ng mga senador itong si Tariela eh, di ba? Sana patawag at tanungin siya. Naintindihan niya ba talaga? O gusto lang niyang bumida-bida? Magkaalaman tayo dito. Ako wala akong pretenses na akala mo naggagaling-galingan ako. Hindi. Magtanong siya. Meron lang akong konting kaalaman dito. Ngunit sa nakikita ko, hindi lahat naiintindihan ito eh. Di ba? Halimbawa, Presidential Decree 1596. Hindi nila alam na ang pinag-uusapan lang doon ay yung tinatawag nating Kalayaan Island Group. Opo. Tapos meron tayong parang 1292 ba yung RA natin? Ang pinag-uusapan lang doon is yung ating archipelagic baseline. Alam mo, hindi po pwede nating masabi na ito na yung ating West Philippine Sea kapag hindi natin nagagawa ang dalawang bagay. Una, kailangan tayong gumawa ng mapa. Ito sinabi na ng Korte Suprema eh. Hindi, nakakalimutan nila ito eh. Kailangan meron kang mapa. Primero, mag-declare ka muna ng 200 nautical mile from baseline. Yun ay referensya sa ating exclusive economic zone. At siya yung ating continental shelf. 200 nautical miles away from the baseline. Opo. Pag nagawa mo na yon, na-declare mo na yon, i-deposit mo yung declaration sa United Nations. Opisina ng Secretary General. Pero meron kang mapa. Itatanong ko kay General Tariela, tinanong mo ba yung NAMRIA? Kasi NAMRIA ang meron karapatan gumawa ng mapa. Nagkasundo na ba kayo ng NAMRIA para i-deposit yung mapa? Sasabihin sa'yo, di po. Paano mo? Hindi ka pa nakagawa ng ganito para nga pagbigyan ka na, kasi doon sa mapa, makikita mo na yung coordinates kung nasaan ang West Philippine Sea. Wala pang mapa. Anak ng tutsa. Tawag nilang international holographics ng mga mapa. Para ngayon, officially, matala sa karagatan ng mundo na meron palang West Philippine Sea. Anak ng Hindi mo tutsa. nagagawa ito. Hindi pwedeng tawagin pang gano'n. Pwede nating tawagin, bakit hindi? Yan eh. Opo. Paano yung coordinates? Ng buong mundo, di ba? Yung kaalaman ng lahat. Yung madaan doon. Sana aralin nating mabuti. Kaya, Tayo nagmumukhang nakakahiya. mukhang tanga. Meron tayong kasabihan eh. A little learning is talagang danger. Tingnan mo ngayon. Baka layasan tayo ng China. Huwag naman sana. Sana humupa ito. Yun ang nating kagustuhan. Pag-usapan nating mabuti. At
huwag yung basta na lang tayo nagpapatutsadahan. Merong isang, yung dating na, National Security Advisor. Opo, si ano, Tingnan mo, meron din siya sinabi. Roberto Gonzales. Baka akala ng mga taong nakikinig sa atin, tayo lang ang merong ganitong pangamba. Opo. O pwede, direct. Para Nakapanayamata si Norberto Gonzales at yan din ang naging paksa nila, Sen. No? siguro, narinig ko lang eh. Iparinig nga po natin direct yung punto ni Secretary Norberto Gonzales. Normally, hindi tama. Normally, hindi tama. Pero problema natin, mukhang may breakdown tayo ng policy natin sa international. Hindi malinaw ang mga guidelines natin. Kaya yung mga katulad ni Tariela ba yun? Mga katulad yan, gumagawa ng sariling aksyon. Kasi dapat malinaw ang mga guidelines yan. Lalo ganyan, no? Sensitive ang ating issue sa China. Kinapakialaman mismo ng Pangulo yan. Pero tingnan po ginawa ni Tariela. O, tapos, sa halip na pagsabihan natin si Tariela na hindi tama yung kanyang ginawa, may mga sa lipunan natin, ang medyo lalo pang dinadagdagan yung ginawa ni Tariela. Pangit no? Kayo. Iwanan natin ang issue yan. Magkakaintindihan tayo. No? Dapat, sa mga sensitibong mga pagsasalitang ganyan, ikonsulta muna doon sa talagang tagapagsalita. At kung kinakailangan na kunin yung approval ng opisina ng presidente sapagkat sa ating saligang batas, siya ang arkitekto ng ating international relations. Para hindi tayo malagay sa alanganin, sa kahihiyan, at lalong-lalo na sa isang bagay na baka hindi natin pare-parehong pakinabangan. Yan. Kayong kasama sa Senado, Sen, na nag-vlog pa nang tila yata ang sabi no, parang yung ibang senador dito, daig pa yung Chinese kung makapagtanggol sa China. Na para bagang kayo ang pinasasaringan, Sen Meron bang ganun? At tila yata, yun ang binapanggit nila Kung yun ang kanyang pagkakaintindi. Pero ako, kapag nagsasalita akong ganito, ang aking bansa, ang interes ng aking bansa, ang nilalagay ko sa kauna-unahang priority. Dahil kahit ano pa sabihin mo, insultuhin mo araw-araw ang China. Because, aalis ba yung China? Ha? Baka hindi ho. At saka mismo ang DFA nagsabi na pagka meron kang mga issue na gusto mong ipahayag, ang foreign heads of state and government in particular should be off limits or at least treated with respect regardless of our personal views. Talagang hindi po pwede. Totoo. Isasali mo yung head of states. May mga subject matter expert na dapat dyan. Itong binabanggit ko natin sa, yung binabanggit ko kanina, yun palang senador, sa kanyang binabanggit na, yung sa kanyang vlog, ay in 72 hours, ay 815,000 views. Pero nung kayo pala, gumawa rin pala kayo ng vlog at sumagot din pala kayo Sen At sa pinakahuli, within 48 hours, ay meron na po kayong 2.5 million views at 111,000 likes. Yun po ang Paliwanag mo yung significance yan. Ako hindi ko masyadong Ay, mukhang, bilang na yan. mas maraming interesado sa paliwanag po ninyo kaysa sa doon sa pinupunto nung kapwa nyo senadora, kapwa nyo senador Sen. Ayun nga, itatanong ko sa inyo, ibig ba sabihin kinatigan yung ating pagpapaliwanag? Ayaw. Pakinggan ang inyong paliwanag po. O yun lang, kasi iyan ang gusto kong kayo magpaliwanag kasi baka mamaya kung magsabi, sabihin na naman nila, itinatayo natin na sarili nating bandera. Hindi naman ganun. No? Meron pang isang naalala ko yung itong isang, ito lagi nating binabanggit yung retired Associate Justice. Sabi niya, para meron. Eto bago tayo mag-ending dyan pakikita ko sa inyo tong news. Kaya nga, alam mo may nakita akong post sabi ni retired General Orlando De Leon, hinihintay ko na lang si J. Tariela na tanungin ng presidente, Pilipino ka ba ginoong Pangulo? Kasi ngayon, ayaw ni Marcos persona non grata yung Chinese embassy o yung kanilang ambassador. Kasi yun ang panawagan ng mga tarantado, mga putang inang mga maiingay dyan na gustong persona non grata. Hindi nila alam yung consequence. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, bullshit ako sa mga, sa mga Chinese na mga mamababoy, rude, gago, mayayabang. But it doesn't mean the entire
China. Paano meron din tayong ganong mga Pilipino? Ibig sabihin ba lahat tayong Pilipino tarantado? Lahat tayong Pilipino magnanakaw? Porket magnanakaw ang mga opisyalis natin? May mga tapat pa ring mga Pilipino. So ganun din na ibig ko sabihin. Paano ito ngayon? At sinasabi ni Marcos na wag tayong hindi pabor na magkaroon ng persona non grata dito sa Chinese ambassador. So natawa tuloy ako dito sa post ng isang komento ng isang retired general. May punto siya dito pakita ko sa inyo Pakita ko lang sa inyo yung post nitong isang retired general na sabi niya antay na lang daw niya nasabihan nito ni Tariela si BBM na Pilipino ka ba? Kasi yan yung kanila logic Porket sinita sila dahil sa katarantaduhan nila, sasabihin kaagad nila, pro-China ka. Ayan. Ayan, no? Tanungin mo na, Jay Tariela, yung presidente mo, kung Pilipino ba siya. Bakit? Ayaw persona non grata. Lumabas ngayon sa news Diba? Ay, nako. Ito. Bawal na sa Kalayaan, Palawan ng ambassador ng China matapos siyang ideklarang persona non grata ng lokal na pamahalaan. Lokal na pamahalaan to Yan ang tumitinding Pero Tagpuan ang kalayaan sa Wachal lagyan natin sa gitna. Affairs and Diplomacy Team dahil wala raw silang iwanan. Gayunman kahit daw isara ang kanilang embahada, patuloy raw nilang lalabanan ang paninira sa China. Kung ideklarang persona non grata, pinauuwi ng host country ang isang foreign diplomat sa kanyang bansa. Ito yung sa issue, yung kanina sa Palawan, yung local government nakikigulo na. So ito naman, sinasabi ngayon dito ng Chinese spokesperson, kung persona non grata niyo yung ambassador namin, lahat kami persona non grata nyo na kasi one for all kami. Ano sagot ng Malacanang? Ayon mismo sa Department of Foreign Affairs, isa ito sa pinakamabigat na hakbang pandiplomatiko na maaaring ipataw ng gobyerno laban sa dayuhang diplomat. Babala ng DFA, mabigat ang implikasyon nito dahil maaaring gumanti o magsagawa ng countermeasures ng kabilang bansa. Ginagawa lamang daw ito bilang last resort kapag nasira na ng lubos ang diplomatic relations ng dalawang bansa at wala ng ibang solusyon para maayos ito. Hiniling din ng DFA na bigyan sila ng sapat na espasyo para gampanan ang tungkol ito at ayusin ang mga isyu sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Sa halip na sa pamamagitan ng pampublikong diskurso, alinsunod sa vision at paggabay ng Pangulo bilang architect ng Philippine foreign policy. Bigyan nyo sila ng space. Yung largest overall trading partner ng Pilipinas. Tingin ni Professor J. Batumbakan, lumalaki ang insecurity ng China. Kaya sila galit na galit sa Pilipinas. Naku, ito pang mga makakaliwang ito. Alam mo yan ang sinasabi ng ng embahada ng ating DFA. Bigyan nyo sila ng space. Ito, pakinggan natin ito Wait lang, Chotomate. Sa panukala. Hindi ko na-adjust kasi ito kanina Ito. Dito, sinasabi ni Marcos, hindi siya pabor. Paano? Antay na siya, Pilipino na siya. Ito dapat matuto tayo makiramdam. Ano ginawa ng DFA? Binuksan nga yung yung visa free sa China. Alam niyo kung ba't binuksan yun? Because we fucking need them. Bumabagsak ang turismo. And we all know, and the China and the DFA knows, maraming Chinese tourists all over the world. And they're studying it. Habang tayo tinataboy natin sila dahil sa katarantaduhan ng mga iilang mga Pilipino opisyal. Eto na nga gobyerno na natin, yung ating presidente na kuno, yung presidente nyo pala. Sinagsasabi ng wag persona non grata. Yung DFA sinasabi na pwede ba wag kayo makisali dito, bigyan nyo kami ng space. Deklarang persona non grata ang isang opisyal ng Chinese Embassy ayon po yan sa palasyo. No ang sagot ng Pangulo. So he is strongly opposed to those moves. Tariela? Anti-Pilipino na ba itong presidente mo? Pilipino ba yung presidente mo? Sige nga, ganunin mo nga. Yan ang hilig ninyo Basta ang sagot ng Pangulo patungkol sa panawagan na ideklara ng persona non grata ang isang ambassador. No.
Kasunod kasi ng halikan ang maiinit na salita sa pagitan ng mga tsikal ng tikril, Ina mo! tiga China, No. Ina mo daw. Ina, yung ina mo dapat, yung bayan mo, ina mo, yung Pilipinas, yan ang diyan ka lang mag-concentrate sa ina mo, sa Pilipinas. 'Di ba? Parang bayan mo. Ina mo, yung Pilipinas muna. Yung sino ba yung ina mo? 'Di ba? Your motherland is the Philippines. Yan lang ang sikasuhin mo. Huwag ka nang mangialam dito.